Proverbs chapter 9. Nagtayo ng bahay niya ang karunungan. Nilagyan niya yon ng 7 poste. Nagkatay siya ng mga alaga niyang hayop, pinrepair niya ang wine at naghain na sa mesa. Inutusan niya ang mga servants niya na mag-invite doon sa matataas na lugar sa bayan at sabihin, "Kayo mga walang alam, pumunta kayo dito." At sa mga kulang sa karunungan, sabi niya, "Tara, kumain kayo ng pagkaing hinanda ko. Uminom kayo ng wine na prepare ko. Kung gusto niyong mabuhay, iwan niyo ang mga kabubuhan niyo. Lumakad kayo sa daan ng matalino. Pag kinurek mo ang mayabang, iinsultuhin ka lang. Pag pinagsabihan mo ang masama, ikaw pa ang masasaktan. Huwag mong sawayin ang mayabang, magagalit lang siya sa iyo. Ikurek mo ang matalino, mamahalin ka pa niya. Turuan mo ang marunong at lalo pa siyang tatalino. Turuan mo ang matuwid at lalo siyang matututo. Pag may takot ka kay Lord, simula yan ng pagiging marunong. Pag kilala mo ang banal na Diyos, magiging matalino ka. Hahaba ang buhay mo dahil sa karunungan. Mabubuhay ka ng mas marami pang taon. Ikaw ang magiginabang pag marunong ka. Pero kung ayaw mong matuto, ikaw din ang magsasuffer. Ang babaeng walang alam ay maingay. Hindi siya nag-iisip at di nakakaintindi. Umuupo siya sa may pintuan ng bahay niya o kaya sa mataas na lugar sa bayan. Tinatawag niya yung mga dumadaan, yung mga may kanya-kanyang pupuntahan. Sabi niya, "Uy, mga walang alam, tara dito." Tapos, sabi niya sa mga hindi nag-iisip, "Masarap ang ninakaw na tubig, masarap ang tinapay na pasikretong kinain," pero di nila alam na ang mga patay ang nasa bahay niya at lahat ng bisita niya nasa hukay na.